10 lunas at gamot sa kagat, sting, at rashes ng dikya o jellyfish, at natural na mga paraan, home remedies at first aid. Ang kagat ng dikya o jellyfish ay maaaring magdulot ng matinding pananakit at pamamaga, at minsan ay maaaring magkaroon ng mga komplikasyon tulad ng allergic reactions o systemic symptoms. Narito ang 10 natural na lunas at gamot na maaaring makatulong sa paggamot sa kagat ng dikya o jellyfish. Number 1, suka. Number 2, baking soda. Number 3, apple cider vinegar. Number 4, aloe vera. Number 5, luya. Number 6, tea tree oil. 7, calamine lotion. Number 8, colitis. At number 9, ang menthol o peppermint. Number 1, suka. Ang kagat ng dikya o jellyfish ay maaaring magdulot ng matinding hapdi at discomfort. Ayon sa mga eksperto, ang first step sa paggamot sa kagat ng dikya ay ang pag-alis ng mga natirang galamay sa balat upang hindi mas lalong ma-irritate ang balat. Pagkatapos nito, ang pagbabad ng apektadong bahagi sa maligamgam na tubig ay makakatulong upang mabawasan ang sakit at pamamaga. Ang paggamit ng suka ay isang kilalang pamamaraan dahil sa kakayahan nitong ma-neutralize ang ilang toxins na maaaring maiwan ng dikya. Mahalaga rin na panatilihing malinis ang sugat upang maiwasan ang infeksyon. Bukod dito, ang paggamit ng asukal sa kagat ng dikya ay hindi inirerekomenda at walang sapat na ebidensyang pang-siyentipiko na sumusuporta sa bisa nito bilang lunas. Sa halip, mas mainam na sundin ang mga hakbang na inirerekomenda ng mga medical professionals at health websites. Kung mayroong malubhang reaksyon o allergy sa kagat, agad na kumonsulta sa doktor para sa nararapat na medikal na atensyon. Number 2, baking soda. Ang paggawa ng isang paste mula sa baking soda at tubig at paglalagay nito sa lugar ng kagat ay makakatulong sa pagbawas ng pananakit at pamamaga. Ang baking soda ay may mga properties na cooling effect at anti-inflammatory. Ang baking soda, na kilala rin bilang sodium bicarbonate, ay maaaring magamit bilang isang home remedy para sa iba't ibang kagat ng insekto at sa kagat ng dikya. Ayon sa ilan, ang paggawa ng paste mula sa baking soda at kaunting tubig at paglalapat nito sa apektadong lugar ay maaaring makatulong na ma-neutralize ang ilan sa mga lason at mabawasan ang sakit at pangangati na dulot ng kagat. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang epektibidad ng baking soda para sa ganitong uri ng kagat ay hindi pa lubusang napapatunayan sa siyentipikong pananaliksik at dapat ituring bilang isang pansamantalang lunas habang hindi pa nakakakuha ng medikal na atensyon. Kung ikaw ay nakagat ng dikya, mahalaga rin na alisin agad ang anumang natitirang galamay sa balat upang maiwasang lalong kumalat ang lason. Ang pagbabad ng apektadong bahagi sa maligamgam na tubig ay maaari ring makatulong sa pagbawas ng sakit. Kung ang sintomas ay malubha o kung mayroong allergic reaction, agad na humingi ng tulong medikal. Number 3, apple cider vinegar. Ang apple cider vinegar ay mayroong mga properties na anti-inflammatory at antibacterial na maaaring makatulong sa pagpigil ng infeksyon sa balat na apektado. Maaari itong ihalo sa tubig at magamit bilang pampunas sa apektadong balat. Ang apple cider vinegar o ACV ay kilala sa maraming benepisyo sa kalusugan at ginagamit din ito sa iba't ibang home remedies. Ang acidic properties nito ay maaaring makatulong sa pag-neutralize ng ilang uri ng lason. Gayunpaman, mahalaga na tandaan na sa kaso ng kagat ng dikya, ang pinakamahalagang hakbang ay ang agarang medikal na atensyon. Ang ACV ay maaaring magamit bilang pansamantalang lunas habang hinihintay ang profesional na paggamot. Ito ay dahil sa antimicrobial properties nito na maaaring makatulong sa pag-iwas sa infection sa sugat. Kung magpasya kang gumamit ng ACV, mahalagang gamitin ito ng maingat at hindi dapat ituring bilang pangunahing paraan ng paggamot. Sa huli, ang pinakaligtas na aksyon pa rin ay ang konsultasyon sa isang healthcare professional para sa tamang paggamot at payo. Number 4, aloe vera. Ang gel mula sa dahon ng aloe vera
ay may mga property na anti-inflammatory na tumutulong mapabilis ang pagtanggal ng pamamaga sa apektadong balat. Ang paglalagay ng gel ng aloe vera sa apektadong lugar ay maaaring magbigay ng agarang ginhawa mula sa hapdi at pamamaga na dulot ng kagat. Ang aloe vera gel ay may cooling effect na nakakatulong upang mabawasan ang iritasyon at pamumula. Gayunpaman, mahalaga pa rin na sundin ang mga pangunahing hakbang sa first aid tulad ng pag-alis ng mga tentacles ng dikya at pagbabad ng apektadong bahagi sa maligamgam na tubig. Kung ang kagat ay malubha o kung mayroong allergic reaction, dapat agad na humingi ng medikal na atensyon. Bilang karagdagan, ang aloe vera ay maaari ring magamit sa iba't ibang kondisyon ng balat dahil sa mga katangian nitong nakakapagpagaling ng sugat at antimicrobial properties. Number 5. Luya. Ang luya ay kilala sa mga katangian nitong anti-inflammatory at maaaring makatulong sa pagbawas ng pamamaga at sakit na dulot ng kagat ng dikya. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang paggamot sa kagat ng dikya ay dapat na isagawa ng maingat at sumunod sa mga inirekomendang pamamaraan ng pagtanggal ng pamamaga. Ayon sa mga eksperto, ang unang hakbang sa paggamot ng kagat ng dikya ay ang pag-alis ng mga natitirang tentacles sa balat gamit ang tweezers at pagbanlaw ng apektadong lugar gamit ang tubig dagat, hindi ang sariwang tubig. Pagkatapos, ang suka o acetic acid ay maaaring gamitin sa loob ng hindi bababa sa 30 seconds upang ma-neutralize ang lason. Ang mainit na tubig ay maaari ring makatulong sa pagbawas ng sakit at pagkalat ng lason. Mahalaga rin na iwasan ang pagkuskos sa lugar na natamaan upang hindi ma-activate ang anumang natitirang stingers. Kung ang reaction sa kagat ay malubha o kung may mga sintomas ng allergic reaction, kinakailangan ang agarang atensyong medikal. Ang luya, bilang bahagi ng pangunang lunas, ay maaaring magbigay ng pansamantalang ginhawa, ngunit hindi ito dapat gamitin bilang kapalit ng mga medikal na pamamaraan na inirekomenda ng mga healthcare professionals. Kung mayroong anumang pag-aalinlangan o kung ang kondisyon ay lumala, agad na kumonsulta sa isang doktor o sa pinakamalapit na ospital. Number 6. Ang tea tree oil. Ang tea tree oil ay mayroong mga katangian na antibacterial, anti-inflammatory at analgesic na maaaring makatulong sa pagpigil ng impeksyon at pagbawas ng pamamaga sa apektadong balat. Ito rin ay makakatulong sa pagpapahupa ng pamamaga at sakit na dulot ng kagat ng dikya. Ayon sa mga eksperto, ang paggamit ng tea tree oil kasama ng aloe vera ay maaaring magbigay ng agarang ginhawa sa pamamagitan ng pagpapalamig at pagpapakalma sa apektadong balat. Mahalaga na sundin ang tamang paraan ng paggamit. Una, alisin ang anumang natitirang bahagi ng dikya sa balat. Pangalawa, hugasan ang apektadong lugar gamit ang tubig dagat at hindi ang sariwang tubig. At pangatlo, maglagay ng ilang patak ng tea tree oil na hinalo sa aloe vera gel sa apektadong lugar. Siguraduhin gamitin ito ng may pag-iingat at huwag direktang ilagay ang purong langis sa balat upang maiwasan ang posibleng iritasyon. Number 7. Calamine lotion. Ang calamine lotion ay kilala sa kanyang mga katangian na may cooling effect at anti-itching. Maaaring magbigay ito ng ginhawa mula sa pangangati at pamamaga. Ang calamine lotion ay maaaring makatulong sa kagat ng dikya sa pamamagitan ng pagpapahupa ng sakit at pangangati. Ayon sa mga eksperto, ang calamine lotion ay naglalaman ng mga sangkap na nakakapagpalamig at nakakapagpahupa ng pangangati na maaaring magbigay ng ginhawa sa mga sintomas ng kagat ng dikya. Mahalaga rin na alisin ang anumang natitirang bahagi ng tentacle sa balat at hugasan ito ng tubig alat o suka upang maiwasan ang karagdagang pagkalat ng lason. Pagkatapos, maaaring ipahid ang calamine lotion sa apektadong lugar. Gayunpaman, kung may malubhang reaksyon o sintomas, kinakailangan pa rin ang agarang atensyong medikal. Number 8. Colitis. Ang paghahalo ng tubig sa colitis at paglalagay nito sa apektadong balat ay maaaring magbigay ng ginhawa mula sa pangangati at pamamaga. Ang colitis, na kilala rin bilang amaranth,
ay mayaman sa mga nutrisyon na maaaring magkaroon ng mga benepisyo sa kalusugan. Bagamat walang tiyak na impormasyon tungkol sa epekto ng colitis sa kagat ng dikya, ang mga anti-inflammatory properties nito ay maaaring makatulong sa pagbawas ng pamamaga at sakit na dulot ng kagat. Ayon sa mga pag-aaral, ang colitis ay naglalaman ng mga flavonoids tulad ng rutin na maaaring makatulong sa pagpapalakas ng mga capillary walls upang magkaroon ng positibong epekto sa paggamot ng mga kagat ng dikya. Gayunpaman, mahalaga pa rin na sundin ang mga inirekomendang hakbang sa paggamot ng kagat ng dikya, tulad ng pag-alis ng mga tentacles na maaaring nakakapit pa sa balat at paghuhugas ng apektadong lugar gamit ang tubig dagat. Kung may malubhang sintomas o allergic reaction, agad na kumonsulta sa doktor para sa nararapat na lunas. Number 9. Menthol o peppermint. Ang menthol o peppermint ay mayroong cooling effect at pampahupa ng pamamaga. Ang paggamit ng mga produktong may menthol o peppermint ay maaaring magdulot ng ginhawa. Ang peppermint, nakilala sa mga katangian nito na nakakapagpahupa ng pamamaga, ay maaaring magbigay ng pansamantalang ginhawa sa mga kagat ng dikya sa pamamagitan ng cooling effect nito sa balat na nakakapagpabawas ng pangangati. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga kagat ng dikya ay maaaring magdulot ng iba't ibang reaksyon depende sa uri ng dikya at ang kalubhaan ng kagat. Sa karamihan ng mga kaso, ang pagbanlaw ng apektadong lugar sa tubig dagat at pag-alis ng mga tentacles na naiwan sa balat ay kinakailangan upang maiwasan ang karagdagang pagkalat ng lason. Ang paggamit ng mainit na tubig o suka ay maaari ring makatulong sa pag-neutralize ng ilang mga lason ng dikya. Kung ang kagat ay malubha o kung may mga senyales ng allergic reaction, mahalaga ang agarang atensyong medikal. Ang peppermint ay maaaring magamit bilang bahagi ng pangunang lunas, ngunit hindi ito dapat ituring na kapalit ng mga medikal na pamamaraan na inirekomenda ng mga healthcare professionals. Gayunpaman, mahalaga pa ring magpatuloy sa pagmamasid sa mga sintomas at kumonsulta sa isang healthcare professional kung kinakailangan, lalo na kung mayroong mga allergic reactions o komplikasyon.